It took me couple of days bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na kumprontahin si Melissa. Hindi na natitiis ng konsensya ko ang pinagdaraanan niya and how Lucille even have the nerve increasing the stress Melissa have obtaining, ngayong oras niya kailangan si James, and if I'm not going to make a move, alam kong hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. James and we're not romantically connected, Melissa. Kung ano man yung mga nalaman mo o mga pinagdududahan mo tungkol sa aming dalawa, hindi yun totoo. All of that was part of the show, and even my baby, hindi sa kanya ito. Melissa, sinasabi ko ito sa iyo ngayon hindi dahil sinabihan ako ni James na magtapat na sa iyo para hindi ka na magalit sa kanya. It's my will to tell the truth to you because it's all my fault. Dinamay ko lang si James dito sa kagagan ko because I was so desperate to seek for a help with how complex my situation was. Wala akong maintindihan sa sinasabi mo, Dorothy, can you elaborate your point? Kaya naman ang ginawa ko, since nagsimula naman na akong magsabi sa kanya. Now I understand everything. Ikinagulat ko pa ang kasunod na ginawa ni Melissa, kaagad niya akong niyakap ng mahigpit. If it's for the baby, you don't have to apologize to me, Dorothy. Wala kang ginagawang mali, but I lied. Again, you did perhaps the wrong thing. But if it means your aim is to save the baby and possibly imprisoning yourself to a man you don't love, kaya kung kalimutan yun, thanks for enlightening my mind, but you know what, okay na ako doon, you can stop blaming yourself now. Because in fact, ako naman itong may mali, I was eaten by my jealousy, you know, mahal mo si James. Magseselos ka talaga, nilakasan ko ang loob ko na magsabi ng totoo kaysa naman hayaan ko ang sarili ko na gabi-gabi akong ginugulo. So, Nurse Dorothy, why are you late? Sinasabi ko na nga ba? Kunwari ka pang wala ka kamang mahanap na matinuroon sa dating app na nirecommend ko sa iyo. Pero for sure naman ay mayroon na, nag-date kayo kanina? No, pero tama ba ako, nag-date nga kayo? Hindi naman, nga pala diretso ka pala muna kay Doc, may mahalaga yata siyang kailangang sabihin sa iyo. Ha, ngayon na, sabihan daw kita as soon as you arrived here. Okay, punta na ako sa kanya. Good day, Doc, ipinatawag niyo raw po ako. Yes, come in. Bakit po, Doc? One of my patients before, Miss Benilda Samonte came here yesterday. Yung anak niya is suffering from selective mutism, in which people with this kind of disorder, karaniwan pa sa mga sitwasyon o lugar na hindi sila nakakapagsalita is where they got trauma or they have social fear. Ibig po bang sabihin, Doc, halimbawa sa school naman ay nakakapagsalita sila ng maayos, pero kung sa bahay naman, they are unable to speak kung sa mismong bahay nila na experience yung trauma. Yes, Dorothy, what we can do to treat this kind of disorder is to help the patient find their reasons to speak and learn to face their fears. Of course hindi naman yun magiging madali para sa kanila na gawin, so they really need some professional to assist them. Mayroong ibinigay sa akin na papel si Doc Kelly at roon ay mayroong nakasulat na pangalan. Kailangan mong kilalanin ng maigi si Chelsea, in that way, mas mabilis mong makukuha ang loob niya at matutulungan sa mga bagay na kakailanganin kanya, including performing certain speech therapies and psychotherapy as well. Ako po, hindi pa ako aware na ang dahilan pala kaya ako ipinatawag ni Doc Kelly ay maging therapist ng batang yun. Have a lot of trust in you, Maui, and I think you're the perfect one fit for this job. Can I count on you? Hindi ako kaagad na nakasagot kasi pinag-iisipan ko pa kung anong magiging sagot ko. Kaya lang, parang nakakahiya naman na tumanggi kay Doc gayong sa akin pala siya mas may tiwala. Tiyaka isa pa, extra income din ito, I'll do my best na makatulong po ako sa kanya. Doc, ang naging tugon ko since sa tingin ko ay wala nang atrasan nito, hindi ko itatanggi na kumpara sa trabaho ko rito sa ospital, mas mahihirapan ako sa bago kong sitwasyon ngayon. It's very new to me na mag-alaga ng isang pasyente na mayroong kakaibang disorder, but as part of the medical team, I will do my best to help the patient recover and be able to live a normal life again. Nagulat ako nang may matanggap akong notification sa phone ko. Choi Japanese swiped right, na-intrigue naman ako sa display name niya pa lang. Ang lakas kasi ng dating sa akin ng name niya since mayroong word na Japanese sa display name niya. So I was expecting he's a Japanese.
And this is the first time na makakasungkit ako ng hapon sa dating app na pinagtityagaan ko na ng mahigit 1 buwan. So, I swiped right, too, dahil nag-swipe right kami sa isa't isa. Ibig sabihin noon ay open na ang inbox namin for each other as well. Hindi ako yung nag-first move na mag-chat dahil syempre, dalagang Pilipina ako today, siya dapat ang mauna na mag-chat sa akin kung talagang mayroon siyang interes na makausap ako. And about 3 minutes have passed, my phone beeped. May natanggap na nga akong message sa inbox ko, not to mention that now we're friends on this dating app. I was able to see his display picture as well, kasi kaninang hindi ko pa siya na swipe right pabalik, name lang niya ang visible sa akin. In all fairness, by the way ang gwapo, ang linis tingnan, mukhang ang bango. Choi, hi, beautiful dear, medyo na turn off lang ako na tinawag niya akong dear, familiar kasi, Japanese naman siya, hindi Arabo, di ba? Hello, you're the first beautiful woman I found in this app. Imbes na kiligin ako sa sinabi niya. Napangiwi ako at biglang nangisim ang mukha ko. May part kasi sa akin na ang naiisip ko. Lahat ba ng nakakausap niyang mga babae dito? Ganon din ang sinasabi niya, na curious lang ako bigla out of the blue. Masyado kasing perfect ang compliment niya. Di ka panipaniwala, parang may script siya tapos copy and paste na lang niya kung baga sa kada babaeng isa swipe right din siya pabalik. Taga saan ka? Napataas ang kilay ko nang mabasa ang reply niya. Nagtatagalog naman pala. Sinimulan pa ako sa English kung kaya naman palang sabayan ako sa Tagalog. I think we're both living in the same country, from Philippines ako. I'm afraid your perceptions are wrong, I'm from Japan, and am currently living there. Marunong lang akong magtagalog dahil half Pinoy ako. Ano, basag ka ngayon, hindi tuloy ako naka-reply agad, dahil malamang hindi ko rin alam ang isasagot. Nagtagalog na ako dahil nakita ko sa profile mo na from Philippines ka pala, baka kasi you're not comfortable having chats with me kung English ang medium ng communication natin. When in fact, I can adjust naman, namilog ang mga mata ko at paulit-ulit na binasa yung dalawang pahabol niyang reply. I mean, sana all marunong mag-adjust tapos gwapo pa at amoy baby powder. I hope hindi mo e-disconnect ang conversation natin. I still have work to do right now. Basically after 3 hours, I'll be back, no worries. Hindi ko naman ugali mag-end ng convo, take your time. Pagbalik mo, nandito pa rin ako, hindi ko pa sinesend kasi naghahanap ako ng magandang emoji na babagay sa reply ko, yun bang hindi magtutunog na ang teray ko. Pag walang emoji, parang ang intimidating ng dating ng chat ko sa kanya, ikinagulat ko nang may sumaling sa siko ko. At saktong yun pa naman yung kamay kong may hawak ng phone ko, agad kong napandat ang screen ng phone ko. And there I saw I sent my reply already, kaso ang ikinapangit ng app na ito, walang unsent messages. Sabi ko na nga ba, inis kong ginulo ang buhok ko at saka tiningnan ang reply ko kay Choi na ngayon ay nasin na niya, agad akong umexit sa app. Ayokong mabasa muna ang chat niya, nakakahiya. Kinailangan ko nang bumalik sa trabaho habang yung reply naman ni Choi sa akin ay hindi ko na lang muna binasa, sa nangyari kanina at dala na rin ng sobrang hiya. Wala akong lakas ng loob na basahin kung ano man yung reply na natanggap ko mula sa kanya. Nurse Dorothy pasuyo namang puntahan si Doc Marlon sa 3rd floor, or maybe nasa labas siya ngayon at nagla-lunch. Diretso kamo siya sa OR for open heart surgery. Asap sana, the same thing I did. Actually, sinilip ko muna kung baka nasa 3rd floor si Doc Marlon, specifically sa clinic niya, kaso ang assistant niya lang ang naabutan ko sa loob. Si Doc Marlon po, lunchtime ngayon, malamang kumakain sa labas yun, sagat sa akin ng masungit niyang assistant. Kung hindi lang talaga urgent ito, napatulan ko pa ang babaeng yun at na-sarcastic ko sana. Pero ayoko namang ako pa ang mapag-alitan kung mas uunahin kong makipagtalo, so baba na naman ako hanggang sa ground floor at tuluyang lumabas ng ospital. Problema nga lang talaga ay paglabas ng ospital, maraming store dito na pwedeng kainan. Saan naman kaya dito kumain si Doc, pati ba naman kung saan siya lupalop ng mundo kumain, poproblemahin ko rin. Kaya kahit magmukhang tanga ako na pumapasok sa mga coffee shop, restaurant at kung ano-anong kainan na nakapaligid sa ospital, wala na akong pakialam. Hindi ako dapat magpabebe ngayon kasi kailangan na sa operating room si Doc Marlon.
Baka ako pa ang masisi ng pamilya ng pasyente kung sakaling matigok yun nang hindi na ooperahan. Sorry po, tiningnan ko yung nakabangga ko papasok ng Korean resto, si Doc Marlon. Doc, kanina pa kita hinahanap, hindi na ako natuloy pumasok doon since naabutan ko naman siyang palabas na ng kainan. Pasensya na talaga pero kailangan ka na sa OR ngayon, may surgery ka raw kaya ka ipinasundo sa akin. You may now calm down, Dorothy. Kung ako ay kanina pa taranta at tuliro dahil tila ba nalibot ko na ang buong mapa ng syudad, siya naman ay kalmadong nakikipag-usap sa akin. Tumawag na ako kay Doc James para siya na ang baalang mag-substitute sa akin, malamang nasa OR na sila sa mga oras na ito, natigilan ako, tipong pati paghinga ko ata, napigil ko rin. Cardiac surgeon ba si Doc James? Papayagan ko ba siyang mag-sub sa akin kung hindi? Bigla naman akong na-curious kasi wala akong idea tungkol doon. I've known him for quite too long, and alam ko rin na hindi siya nag-continue ng 5 years general surgery residency, tinapos niya lang years niya sa med school, yun ang alam ko. Long time no see, Dorothy, napaangat ang tingin ko sa nakasalubong ko, isang mag-ina na akay niya ang maliit niyang anak. Oy, Melissa, agad akong lumapit sa kanya. Galing kayo sa loob, sinong may sakit? Wala, I just brought my daughter here. Gusto niyang makita ng personal yung workplace ng daddy niya, so she would be motivated more to pursue her dream of becoming a doctor just like her father. Naku, tiningnan ko ang akay na anak ni Melissa na sa tingi. Maniwala ka sa akin, baby, masaya sa med school. Hindi nga lang madaling pag-aralan ang pagdodoktor. Pero kung desidido ka talaga na maging kasing husay ng daddy mo, I bet you're gonna make it someday. Alangan namang takutin ko yung bata na ang pagpasok sa med school ay impyerno, syempre hindi ganun, hindi na motivation ang tawag dun. Kung masaya sa med school, bakit nurse ka lang? Batid kung hindi lang ako ang nagulat sa isinagot sa akin ng anak ni Melissa. Yung way rin kasi ng pagtatanong niya sa akin, parang minamaliit niyang ang trabaho ko ay isang nurse lang. Baby, watch your words, know to respect people who are older than you. Pangangaral ni Melissa sa anak niya sa mismong harap ko, and then she shifts back her attention to me. Pasensya ka na rito sa anak ko, hindi niya sinasadya yun, can't even expect dad to have an affair with a woman like her before, cheap na nga ang work niya, nagmamarunong pa na naka-attend siya sa medical school, hindi naman siya doktor.